never got it, why'd you have to go? I guess this world's too slow for you. Right, good morning. Welcome sa another episode ng ating Philippine Loop Adventure Tour, ang Riding Day number 11. So una sa lahat, thank you Lord for another safe na biyahe. At maraming salamat sa inyong lahat sa pagsuporta ng ating munting channel. So April 5, 2023, 7:30 AM. So bago tayo umalis dito sa Baler, Aurora, nag-breakfast muna tayo. At napansin ko na naka 2,769 kilometers na pala tayo sa biyahe. So oras na para mag-change oil ng ating motor. Eksakto 8 AM, nagbukas ang Elite Motorbike Sales Corporation. So nakapag-service agad tayo. At shout out sa mga staff ng Elite Motorbike Sales. Napaka-accommodating. Okay, tapos na tayo magpa-change oil. Pupunta muna tayo sa Baler signage para sa required checkpoint ng Philippine Loop. So, kailangan natin magpa-picture hawak ang ating event passport. Ito na yung Baler signage. Maraming tao. Mabuti na lang, may mga lokal na nag-assist dito para ma-organize ang mga tourist na gustong magpa-picture. May iba kasi na ayaw pumila at nakipag-unahan. Hindi sila tumitingin na may mga nauna pa sa kanila. Okay, tapos na tayo sa checkpoint. Tuloy na tayo sa biyahe. Ito yung CNF Inn. Dito kami nagpalipas ng gabi. Sulit din at tahimik ang lugar. Alas 10 na. Nagpa-LBC pa kasi tayo. Marami na mga sasakyan sa kalsada. Siguro maralayo din ang mga biyahe nila. Kasi Holy Week na. Alright, ang destination natin today ay Aparri. Sana. Pero 2 giga raw lang ang inabot natin. May hindi magandang pangyayari kaya bumagal tayo. So, galing dito sa Baler, ang ruta natin ay Dipakulaw, Aurora. Nagtipunan to Difon sa Quirino, Santiago City to Santa Maria Isabela, Enrilito to Tuguegarao, Cagayan. So, 4 na probinsya ang lalakbayin natin, ang Aurora, Quirino, Isabela, at Cagayan provinces na may total distance na 300 kilometers. Right, let's go! Okay, nasa Dipakulaw, Aurora na tayo. Wala na mga sasakyan. May nakakasabayan tayong convoy ng mga motor. Malamang malayo din ang biyahe nila. Coastal gaming sa parte na to ng Dipakulaw. Ang ganda ng tanawin, presko ang hangin at walang gaanong kabahayan. At maganda pa ang kalsada. Yun, mapapabangging ka dito. Ang ganda ng mga kurbada. Hanggang sa narating natin itong ahon na may kurbadang malupit. Yo, katas. Isa pa. Oh. Oh. Go. Oh. Taas. Grabe ang taas ng ahon na yun. Halos 30 na lang yung takbo natin. Parang gusto ko nang tulungan ng makina sa pag-ahon. So, may road repair sa bandang ito. Nag-cave in yung kalsada. Kaya approaching tayo sa Calaucan Viewpoint dito sa Dinalungan, Aurora Province. So, overlooking ang area, good spot para magpahinga ang rider at ang motor after sa matinding ahunan.
Okay. Tuloy na tayo sa biyahe. Nasa Nagtipunan, Quirino Province na tayo. Kakapasok lang natin sa Cagayan Valley region. Mag-12 na ng tanghali. So, ang next stop natin ay Santiago City sa Isabela Province para sa ating lunch. So, mag-enjoy muna tayo dito sa mga tanawin. Yun nag-lunch na sila. Ang ganda ng spot na napili na for lunch stop. Okay, nasa bayan na tayo ng Madela. So, maliit na bayan. Tahimik, walang traffic. Makikita natin dito ang pinakamalaking baka sa Pilipinas. Ang giant cow statue ng Quirino Experiment Station ng mga Brahman na baka. Haba ng tulay na to. Ang river ito. Ganda pa ng mga bundok. Okay, so gilid muna tayo dito. Nakaramdam ako ng chest pain. So akala ko mawawala. Pero lalong sumakit at namamanhid ang balikat at braso ko. Kaya gilid muna tayo. After 15 minutes na pahinga, tuloy na tayo sa biyahe. Pero dahan-dahan lang ang takbo natin. Kasi hindi maganda yung pakiramdam ko. Hindi ko alam kung bakit ganun. Hindi naman ako gutom. May dala kaming pagkain. Nag-take ako ng meds at vitamins. At nag-check naman ako ng blood pressure at sugar bago nag-ride out sa Baler. At all goods naman. Yun ang tuli nila. Sarap sana sumabay sa ganung takbuhan. Pero hindi natin kabisado ang lugar dito. Kaya chill ride lang tayo at mag-enjoy sa mga madadaanan. Totoong checkpoint na to. Hindi na checkpoint ng Philippine Loop. Siguro nag-umpisa na silang mag-checkpoint kasi Holy Week na. Maraming bumibiyahe. Maganda yan para safe tayo sa kalsada. For the second time, gilid ulit tayo. Kailangan kong magpahinga. Dapat sa kamay yung pamamanhid at parang kapos ako sa hangin. As usual, 15 minutes na pahinga. Biyahe ulit. Dito tayo sa Difon, Quirino. So, mabagal na ang takbo natin. Alalay lang. Mas lalo na dito, yung mga kabahayan. Residential area. Ayun, checkpoint ulit. Safe ka talaga pag maraming kapulisan na nasa kalsada. Okay, Santiago City na tayo.
Mag-alas 3 na ng hapon. Hanap muna tayo ng makainan for lunch. Late lunch. Gusto kong magsabaw. Kaya Lumi Gaming tayo para makahigop ng mainit na sabaw. Alright. After mag-lunch, larga na agad. At nandito na tayo sa Cabanatuan, Isabela Province. Ang daming mga palayan. Lalawak pa. Okay, nasa Aurora, Isabela na tayo. So, nag 2 bars na ang gas natin at may nadaanan tayo na Petron gas station. Kaya nagpagas na tayo dito. Advantage kasi pag sa malalaking gas station kasi may resibo, which is kailangan natin para sa requirement ng Philippine Loop. Okay, tuloy ang biyahe. Nasa Malig, Isabela na tayo. So, palubog na ang araw. Malayo pa tayo sa Apari. Mabagal na kasi ang takbo natin at gawa nga ng hindi magandang pakiramdam ko. Yun oh. Ang lawak ng palayan dito sa Quezon, Isabela. So, na-amaze talaga ako sa mga palayan kasi Cebuano ako. Wala kang ganong makikitang palayan sa Cebu. At ang haba ng streets na ito. Kanina pa natin binabaybay ito. Pero straight pa rin ang kalsada. Wow, ganda ng kulay. Blue skies, green fields at dark asphalt. Medyo napabilis na tayo ng kaunti dito. Okay na yung pakiramdam ko at dahil sa sobrang haba ng stress na ito, mapabilis ka talaga sa takbo mo dito. Okay, may parte ng Kalinga Province na madadaanan natin. So ito ang bayan ng Rizal. Pero hindi ko lang alam kung saan banda yung sentro kasi walang kabahayan dito. Alright, na-checkpoint ulit tayo. Usual na check lang naman to. Rehistro at lisensya. Okay, tuloy na tayo at mababait ang mga kapulisan natin. Marunong at polite mag-approach. Salat sa ating mga kapulisan, lalo na yung mga nasa kalsada ngayon. Right, so okay, nasa Santa Maria, Isabela na tayo. So, naputol na mga footages natin after dito. Yung 360 camera natin ay nag-low battery at ang GoPro naman ay nag-overheat. So again, hanggang dito na lang tayo at maraming salamat sa inyong panonood. Just a friendly reminder, put God first in everything you do. Ride safe and keep safe. Abangan ang next episode, ang 12 riding day ng ating Philippine Loop.